Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 At Radyo Pilipinas World Service mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. May dalawang muka ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at medyo maulan, may bagyo. Mag-ingat tayo, magdala tayo ng payong at wag na lang kayo lumabas ng inyong mga tahanan kung hindi naman kailangan, okay? Sa mga kaibigan, ngayon pong hapon ito ay sa ating pong palatuntunan, siyempre ito po ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dalawang napakahalagang aspeto po ng ating pamumuhay ang ating pong pag-uusapan, ang agham at ang ating kalusugan. At para gabayan tayo, mga kaibigan, dalawang premyado at subok na pinuno po mula sa Visayas at Mindanao ang makakasama natin via phone patch. Ano po?
Una ay mula po sa Eastern Visayas. Makakasama natin ang isang eksperto na may 31 taon na pong tapat sa serbisyo sa pagtataguyod po ng siyensya at inobasyon. Siya po ay may malawak na kaalaman sa industrial engineering, public safety at management technology. Sa mga kaibigan, mamaya po natin papakilala ang isa pa ho nating panauhin. After 30 minutes. So palakpakan po natin si Dr. John Glenn Ocaña, mga kaibigan, mula po sa Mindanao. Ayan, mula po sa Leyte. Okay, Visayas. so magandang hapon, Glenn. How are you? Magandang hapon dito, Nel, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin dito ngayon sa Siyensya na Teknopa. Okay, so Glenn, ayan, maririnig na kita siguro ngayon. Okay, so magandang hapon uli. Magandang hapon. Okay. Alright. Okay na ba? Okay. Okay no, okay. Loud and clear. Okay. Okay. So, Glenn, kamusta na ang dyan, panahon? Medyo, hindi na ngayon masyadong mainit, Of course, because of the extreme weather condition that we are experiencing in some parts of the country, medyo nakaka-benefit tayo dito ng mas mahangin at saka mas malamig na panahon. Ayun. Pero ngayon, lumalabas na yung haring araw, sabi nga nila. Okay, so hindi kayo walang threat dyan tungkol sa bagyo? Wala naman so far ngayon. So, hindi medyo umulan-ulan, which is good. Mm-mm. Kasi most of our farms dito are rain-fed. I see. Okay, so kailangan talaga ng water. Kailangan namin ng ulan at bagyo. Okay, pero pag may bagyo naman kasi na Huwag lang yung masyadong malakas. Oo nga eh. Okay, so Glenn, kamusta na ang RSTIW? Ito ba ginanap na sa iyong region or iintayin ninyo yung pagsisimula talaga ng Memaropa? Actually, next week na yung RCW natin dito. Okay. Or the Regional Science, Technology and Innovation Week. It's going to be, it will start on July 15 hanggang 17 po. And our Secretary Dr. Solido Jr., Yusik Sancho Maborang, si Ma'am Asik Matet, and Yusik Ted Gatchalian are expected to come. Okay. So, full kami dito. Full force po yung central office in supporting this event dito sa Region 8. Okay. So, RD, kasi sinasabi na ang Mimaropa dapat ang in charge ngayon sa RSTIW. Pero sinasabi din na lahat ng region ay pwedeng magsagawa ng kanilang Regional Science and Technology Week. Okay? So, parang mas mauuna kayo sa Mimaropa na gagawin sa Romblon? Opo. Hindi ko masyadong yung sa Romblon kung kailan sila. Alam ko pero September. yung National Science Technology Week natin will be in Mindanao po. Okay. So yung lahat ng regional offices po are going to have the Regional Science Technology and Innovation Week. So kagaya next week, actually dalawa po yung mag-celebrate yung Central Visayas sa Cebu. Okay. Which is, I think it will start on Monday yata or Tuesday. Okay. And then, yun, after dun sa Cebu, after the opening sa Cebu, lilipad na pupunta dito sa amin si na secretary. Ayun, okay. Gusto ko lang malaman, Glenn, kasi before ang NSTW, dito lamang siya sa Luzon, di ba? Metro Manila. Do you think na mas okay yung every region ay sabay-sabay or salisihan sa pagsasagawa ng inyong RSTIW? Mas maganda na may regional celebration ng NSCW. Kasi nakikita nila ano ba yung ginagawa ng Department of Science and Technology. At the same time, ano ba yung status na ng Science, Technology and Innovation community or ecosystem ng region po. At makikita po nila na yung gawain pong ito na pagpapalago ng ekonomiya natin through science, technology, and innovation, hindi lang po ito ginagawa ng DOST. Kasama yung ibang government agencies, the local government unit, and the private sector. Ayun. Okay, pero kasi kung every year kayong gumagawa nitong RSTIW na ito, RD,
Ano yun? Meron ba kayong pagbabago or yun na lang ang inyong ginagawa? Meron tayong every year yung annual na celebration natin is guided by specific na themes Okay. So kagaya this year, yung theme po natin dito ngayon is siyensa, teknolohiya, and inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Okay. Pero for the RCW, meron po tayong sub-theme. Okay. Which is yung pang sinusunod namin. Yung sub-theme po natin is Science, Technology, and Digital Innovation. Driving food security, Okay. sustainable energy, and national resilience. Ayun. Kaya ito po yung guide namin sa pag-feature. Ano bang mga forum na gagawin namin dito? Anong i-feature namin sa mga exhibits natin? Okay. Oh yeah. Alright. Nabanggit mo yung, okay, diyan ba ngayon sa Region 8 ay okay na okay ang AI? Oo, nag-i-start na tayo dito. Although we found out na some sectors, especially yung academic sector, are already developing their capability, and in fact gumagawa na sila ng mga apps that are meant to address yung mga problema na doon, ano ba yung mga concerns na gusto nila, Nalaman natin ito kasi the other week lang, we conducted the Eastern Visayas Artificial Intelligence Road Mapping. Okay. So, it was organized by DOST, namin natin sa Eastern Visayas, DOST, and it was supported by the Regional Development Council through the RRDAC, or the Regional Research, Development and Innovation Committee, which is part of RDIC. So, yung nagpatulong po kami sa isang, how do you call that? It's a startup that was created through a program of De La Salle University, yung ISI. Okay. Sila po yung tumulong sa amin na makagawa po tayo ng roadmap. And actually, yung target namin was to launch it sana during next week's RCW. Okay. Pero hindi po nakayanan ng activity natin kasi hindi pa ito na validate. So we still have to validate it para ma-ensure namin na kung ano yung pulso talaga at saka ano ba yung aspirations ng mga taga Region 8, lahat ng stakeholders ng Region 8 on artificial intelligence, yun po talaga yung mapupunta doon sa roadmap. Okay. So since hindi namin ito malo-launch this RCW natin, which is next week na, we're planning to have a special, a major event on AI, most probably in September this year. Yun. Oo. Okay. Kasi kung hindi pa ito mailo-launch kasabay ng RSTIW ninyo, RD, ito ba ay pinag-uusapan pa rin yung legal aspect nito or yung moral aspect ng paggamit ng AI? Opo, kasama po yun doon sa mga concern natin sa paggamit ng AI, yung ethical use of AI. Okay, At napakaganda naman kasi mayroon na tayong mga guides dito. At the national level, meron na po tayong NAIS, or the National AI Strategy, and other guidelines, especially the one that was developed by Pressured of DOST. Yes, So wala na lahat po ng gagawin natin, paano natin ito gagamitin yung AI, are already guided by all of these policies and guidelines natin. Okay. Oo. Okay. May mga isasagawa bang training on artificial intelligence? Kung mayroon, sino ang direkta makakabenepisyo o target beneficiaries ninyo? Actually, napagandang tanong po yan, Tita Mel. Ito po yung next namin na gagawin after coming up with our AI roadmap. Okay. We're going to do the capability building natin, Okay. And we are aiming na makapag-establish tayo dito ng Artificial Intelligence Development and Innovation Center, which will become parang training center and R&D center na rin for on AI for Region 8. And we're going to do this together in partnership po with one university here, the Leyte Normal University.
and will be supported by De La Salle University and the National Academy of Science and Technology. Ayun. In fact, yung last week na annual scientific meeting, isa po yun sa mga sinadya ko talaga kung bakit ako nag-attend. Kasi kinausap ko yung mga kailangan kausapin sa NAS members natin so that we can discuss. We were able to discuss during the ASM last week kung paano ito gagawin namin dito sa region. At yun nga, sabi nila, an advice nila, we have to do it fast, and we agree. Kasi napakabilis ng development po ng artificial intelligence. So yun, we have to we should be able to formalize, launch the AI roadmap for Region 8. At the same time, we should be able to establish also this AI Development and Innovation Center for Region 8 within the third quarter of this year. Ayun, very good. Okay, so RD, roadmap. Yung roadmap na yon nagko-contain, halimbawa gumagawa kayo para sa AI, paano kung merong mga hindi susunod sa roadmap? May susobra or may kukulang? Mako-correct ba yon? Or actually, yung roadmap is parang siya, blueprint siya kung ano yung direction na tatahakin natin. Okay. Kaya nga, very, very important na lahat ng sector na gagamit ng AI or maapektuhan ng AI should be there sa paggawa ng roadmap. Ayun. Para may commitment sila na gagamitin nila yung roadmap at ifa-follow natin ito. Pero just like any other plans, yung roadmap is another kind of plan which is not, sabi nga nila, written in stone. So, kailangan mo rin yung mga ganitong documents, ganitong mga plans. You have to revisit it perhaps every 2 years yata to check kung relevant pa ba yung inilagay natin na direction or blueprint or kailan natin magbago na. Considering too na we are talking about technology na sobrang bilis yung development. Okay. So RD, merong mga developmental e-sports. Okay. Alam natin yung nangyari diyan sa sa Leyte, yung it involves yung mga kabataan. Okay, so kasi ang DOST parang meron kayong gustong isulong din ng mga sports, e-sports or itong mga games online. Ano sa palagay mo from your point of view as RD po ng Region 8? Yes po, we are supporting the esports sector natin or industry. In fact, we're aiming na Region 8 will be able to take advantage of this trend na mayroon tayong esport e-games na sector na pwede naman ito maging industry din dito sa amin. And with the help of central office, we are aiming na makapag-develop kami ng capability na ganyan. In fact, last year nagkaroon tayo ng initial activity together with the Hashgraph group. Hashgraph group. Okay. Anyway, these are our partners from Switzerland and other parts of may expert tayo from Russia, may expert tayo from the US na incidentally Filipino din siya. And what I'm trying to say is nag-i-start na po tayong tahakin yung mga initiative para magawa po natin ito na makapag-develop po tayo dito ng capability and really come up with e-games natin so that it will become one of the industries na pwedeng pagkakitaan po ng mga tao natin dito. And to emphasize yung focus natin na ganito, we'll be having the esports competition as a key component po ng DOST e-games initiative. So kasama po ito sa gagawin natin dito sa RCW natin sa Region 8. It's going to be on July 16. July 16. It will be by the way pala, yung RCW natin will be conducted at the Robinsons North, Tacloban City. Ayun, oo.
Okay, so dapat lang siguro na itong inyong isinusulong na ito ay maganda. Okay, Yes, hindi, yes. hindi ito magbibigay ng kakaibang pag-iisip sa mga kabataan habang nilalaro nila, di ba? Correct, correct. Oo, oo. kasi mahirap na. Actually, yung ipupush natin dito, Oo. hindi ito yung nakapagdulot mga psychological problems Okay, sa mga bata. or issues sa mga bata natin na nagiging sila violent sila but yung aim talaga ng DUST initiative on e-games is to promote yung sarili nating mga games. Okay. Just like yung Oo, tinatawag tama. nilang salpakan, Game of Thrones, parang ganun. These are Filipino developed na mga games Oo, na meron tayong sipa Actually, dati, may- di ba? Wala ba yan? Hindi ba yan kasama? wala pa. Okay. Yung sipa na talaga ito, physical talaga ito siya. Hindi pa siya e-games. So baka hindi pa siya magkaroon Pwede ng rin, e-games oo. kasi o baka magkaroon tayo ng e-games version na na virtual reality or yung augmented reality na style. So Ayun. pwede yung mga mga sipa natin. Oo. Okay. Oo. Pabor ba kayo na magkaroon ng drill sa mga paaralan kaugnay ng pamamaril o shooting incident bukod sa mga isinasagawang fire at earthquake drill? Yeah, I think it's about time. Especially na nakita natin na pwede palang mangyari ito. Kasi noon, nababasa, nakikita lang natin ito, napapakinggan natin sa news for this type of violence sa US. Pero bigla lang tayo merong ganito pala na possibility or risk. So kailangan just like any kind of risk, yung defense natin talaga na maganda is preparation. Yes. So having the drills would be our greatest defense on this. Kasi magiging prepared yung mga bata. Ano ba yung gagawin nila pag may ganong klaseng pangyayari sa school nila? Tama, oo. Oo. Okay. Actually, nakapag-effect din ito hindi lang sa mga school, Okay. even in other government institutions. Just like kami, even sa office namin, pinaigting namin yung natin, yung security natin kasi hindi natin alam especially now that the local authorities are saying na may influence ito ng groups abroad. So hindi natin alam gaano ba kalawak yung problema na to. Ano ba yung mga bata lang ba, mga kabataan lang ba yung mga na-influence nito or baka may mga adult na. So at saka hindi natin alam ano ba yung plan nila. So pinakamaigi talaga is to be prepared na lang. Tama. Okay. So kayo po ay umabot na sa 31 taon, okay, 31 years sa DOST. Paano ninyo nakita ang pagbabago at kontribusyon ng agham at teknolohiya sa pag-unlad ng pamumuhay ng ating mga kababayan diyan sa iyong nasasakupan Region 8? Oo, malaki na po yung nagiging impact ng ginagawa ng DOST dito sa atin especially yung mga programs natin that helps the MSMEs through setup. Say for example, may SES din kami, meron pa tayong other programs na ginagawa. Say for example, sa setup pa lang, for the last 2 years, yung 2024, 2025, yung yung funds na generate natin out of the setup projects na ginawa natin sa Region 8 is more than 72 million pesos. For the last 2 years lang ito siya, 2024 2025. And this comprises about 3,575 na MSMEs or enterprises nga na-assist and 88 na set up assisted projects po ito siya.
So base po ng computation po namin, yung total na economic output na na-generate ng investment natin na to, Oo. na 72 million pesos, is almost half a billion pesos. Okay, so Kasi malaki. 498 million pesos yung total economic output na na-generate. And based sa analysis din namin, nakita namin na for every peso na in-invest natin under the setup program, Okay. meron po tayong approximately 6.85 na na-generate in economic activity. Ayun. So may ROI po talaga yung ginagawa ng Okay. DOST. Oo. Sa ano pa lang ito? Sa MSMEs pa lang ito siya. Oo. Pero tika So, muna. oo. Okay, kasi parang dahil sa dami ng mga interesado at nag-a-apply sa sa setup, parang kulang kayo. May binanggit si Yusek Borang na parang makakatulong ang Land Bank. Yes. Okay. It's a good development actually, and we commend yung effort ni Yusek Sancho. Okay. Alam mo, napaka masipag ni Yusek Lahat Sancho. kayo masisipag. Okay. O kaya naman yung mga regional officers Oo. naman, talagang sisipag kasi yung Oo, leader kasi namin syempre, masipag. may hiya kayo, So, no? meron po tayong bagong collaboration with Land Bank wherein pwede po ito silang matap natin. I mean, especially ng mga MSMEs natin under setup, na makakuha sila ng funds para sa mga upgrading ng mga facilities nila at makabili pa sila ng bagong mga equipment na hindi kayang i-fund under Ayun, sa setup tama. natin. Oo. So additional win dito nila para makakuha talaga sila ng enough funds para makapag-upgrade sila, especially na we're pushing for Industry 4.0 na. Okay. So, kailangan talaga ng mas maraming investment dito. And this partnership with Land Bank will really help. Okay. Tungkol naman sa AI, anong klase mga negosyo ang nakikita nyo makikinabang dito, lalo na dyan sa Region 8? Actually, halos lahat ng sector based doon sa road mapping workshop natin. Halos lahat ng sector may kinabang dito. So, yung business sector natin, yung agriculture natin, yung health delivery services. Okay. Service delivery makikinabang, yung education natin makikinabang, yung and governance. Ito po yung 5 sector na tututukan namin on how we will harness artificial intelligence para po dito. Sa Region 8. Okay. Sa Region 8. Dumarami yung content creators at ang iba ay ginagawa itong hanap buhay. Magkakaroon ba ng intervention ang DOST tungkol dito? Actually, pwede naman. In fact, in one of our intervention doon sa isang municipality dito sa Leyte, particularly sa Dulag, Leyte, we were able to conduct this kind of training on content creation. Kasi si LGU mismo yung nag-request. Sabi niya, kasi incidentally we have engagement or partnership also with the 4Ps of the DSWD, and particular na inassess namin yung mga nag-graduate na sa kanila. Okay. So yung naisip ng mayor natin doon sa Dulag is to train their constituents on how to do content sa social media natin, kasi alam naman natin na kung maganda lang yung mga content mo, you may be able to monetize your effort at makakatulong na sa iyo. Ayun, okay. So we can do this. So alam mo naman sa DOST, customize yung mga trainings natin. So kung ano talaga yung kailangan ng mga tao, yun ang bibigyan natin. Okay. So, RD John Glenn Ocaña, napaka ganda ng ating pag-uusap, pero dahil kapos tayo sa oras,
magpapaalam na tayo at maraming Sige salamat. po. Alam ko kahit na anong oras ka isa lang talagang well prepared ka. Okay? So congratulations at good Opo. luck sa inyong RSTIW. Alright? Maraming salamat. Maraming Direk- salamat din, Tita Mel, sa nakikinig sa atin ngayon. Okay, so mga kaibigan, yan po ang ating unang panahon si Dr. John Glenn Ocaña mula po sa Region 8 na Department of Science and Technology. Magbabalik tayo, sandali po lamang. Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh. At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman, eh. 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak Mas maraming mararating. at mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278 At Radio Pilipinas World Service. nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas.
Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Para lang bayan sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat. At ngayon po ay makakasama natin ang isang leader na nagsimula po bilang rank and file employee noong 1998 at ngayon po siya ang nangunguna sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law para sa mahigit 5 milyong Pilipino sa Northern Mindanao. Siya po ay walang iba kundi ang Regional Vice President ng PhilHealth Region 10, si RVP Delio Aceron II. Okay, so magandang hapon, sir. Kamusta na po kayo? Yes, magandang hapon, Ma'am Melly, at sa lahat po ng listeners and viewers ng inyong programa. It's nice to be back. Public service po tayo about PhilHealth ngayong hapon. Okay. So, RVP, kayo po ay nagsimula bilang rank and file noong 1998. Ngayon po ay RVP na kayo. Paano po nakatulong ang inyong karanasan sa grassroots marketing upang mas mailapit po ang PhilHealth sa mga ordinaryo at marginalized sectors? Well, alam niyo po, napakahalaga na ang PhilHealth ay tunay nararamdaman ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa marginalized sector, mga senior citizens, PWDs, at lalong-lalo na yung mga informal sector. Kasi alam naman natin, pag sila po yung nagkasakit, sabi nga, ang isang pamilyang Pilipino is one sick away para sila po ay mabaon sa utang at maghirap pag nagkasakit na ospital. Yan po ang aking inspirasyon na I'm trying my best na baka sa aking mga ginagawang inisyatibo, may mga kababayan tayo na natatakot magpa-ospital o kaya may karamdaman na, ayaw magpa-check up o kaya nasa ospital na, pag nalaman nila yung benepisyo about PhilHealth, kahit papano ay makatulong, maliwanagan na andyan po ang ating programa, yung Universal Healthcare, na talagang nararamdaman naman po siya. Yan po talaga para sa akin. Kasi maganda naman ang intensyon ng batas. Bawat Pilipino ay kasali sa programa. Pero hanggang ngayon, para sa akin, magandang mas malaman nila na marami na palang mga bagong benefits ang PhilHealth. Kaya mga ganitong pagkakataon na makapag-public service, ipaalam yung update sa PhilHealth ay talagang tinatanggap po natin basta may oras po at kayanin ng ating schedule. Okay, nabanggit po ninyo yung Universal Healthcare law.
Paano po ninyo ipinapatupad ang UHC diyan po sa mahigit 5.2 million Pilipino sa rehiyon? Of course, mahalaga na kausap natin ang mga local chief executives, mga governor, mayor, down to the barangay captains. Kasi kailangan bumaba tayo para maabot natin yung mga kababayan natin, especially doon sa mga kasulok-sulukan, mga nasa kabundukan. Minsan salat nga sa impormasyon. Then also, yung atin, mga partner hospitals, tayo ay may dialogue sa kanila para po malinawan sila na we're doing our best na mabayaran kaagad ng kanilang mga claims na pinafile sa atin, and we're guiding them on the proper policies para hindi ma-denied o kaya ma-RTH o kailang mga claims, return to hospital. Then with the support nga po ng local chief executives, we can conduct yung iba't ibang information education campaign, yung ating pag-implement ng YAKAP, Yaman ng Kalusugan Program, and also ibang stakeholders, mga Senior Citizens Association. Ini-invite tayo to orient and encourage them how to register sa YAKAP. So dyan po talaga ang ating pinagkakaabalahan sa buong Northern Mindanao. Nandiyan po yung mga iba't ibang mga kasamaan ko na kami po ay nagtutulong-tulong para sa aditaing ito. Alright. So, RVP, pwede bang bigyan nyo kami ng detalye ukol sa Yaman ng Kalusugan Program or itong YAKAP at kung paano niyo pinalalawak ang primary care preventive benefits para po sa mga members? Well, itong Yaman ng Kalusugan Program, ang PhilHealth po ngayon kasi ang prioridad prevention na talaga. So itong Yaman ng Kalusugan Program para mailayo sa sakit, yan po ang intensyon ng ating programa. Na kung saan bawat isa sa atin ay pipili ng ating YAKAP clinic. Pwede po siyang private or government. Pag tayo po namili ng ating YAKAP clinic, may titingin po sa ating doktor. At yung doktor na yon, upon consultation, siya po magsasabi kung ikaw ay kailangan ng ating 13 laboratory test na kasama doon like ECG, chest x-ray, urinalysis, lipid profile, CBC, creatinine test at iba pa. Kung alin man ang pwedeng ipagawa doon base sa inyong pagkonsulta sa doktor ay pwede niya ipagawa. Plus meron pong 21 take-home medicines. Yun yung sa YAKAP Clinic. Then meron pa po siyang additional benefits, itong PhilHealth Gamot. Wherein additional 54 medicines ang pwedeng makuha sa ating mga gamot, pharmacy or drugstores na accredited. Ang maganda dito, pag ikaw po ay naresetahan ng doktor ng YAKAP Clinic, electronic na reseta, kahit saan po pwede ka pumili kay private or government na PhilHealth gamot yan, ay additional 54 medicines ay pwede niyo pong makuha doon at bawat isa po sa atin ay may 20,000 pesos worth of load ng generic drugs na pwede nating ma-withdraw taon-taon. And lastly, meron din po tayo yung cancer screening referral. So yung YAKAP doctor ay pwede kang i-refer. Apat po ang prioridad natin, may mga test po tayo makasali dyan. So tulad ng for breast cancer, covered na rin po yan. So pwede ipagawa yung mammogram, breast ultrasound. Then also for, kasi apat yun breast cancer, liver cancer, lung cancer, saka colorectal cancer. So pwedeng ipagawa yan, yung mga test like mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha fetoprotein, liver ultrasound, saka colonoscopy. 23,640 pesos ang sagot ng PhilHealth dyan. So pag ikaw ay nirefer, sa isang hospital, yung hospital na yon na nagawa ng colonoscopy, babayaran po namin yon. So yan po yung tatlong programa sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program. Okay. So nabanggit niyo yung 20,000 worth of medicines. Paano po kung halimbawa sumobra? I mean, kulang yung 20,000. Paano po pwede bang mag-request uli sa sa PhilHealth na ika nga kasi kulang nga yung worth na yon? Well, taon-taon po yan na merong allocation. Pag naubos po yun, magiging out of pocket na. Pero alam nyo, ang maganda po dito, Ma'am Melly, itong mga presyo kasi, PhilHealth na po ang nag-set. So, as nakikita po natin, talagang, syempre, as we roll it out, makikita po natin na sapat naman po siya and siguro kung kukulangin po yan, who knows, baka madagdagan rin in the near future. At ang maganda po dito at least yung mga kababayan natin na hindi na magkaroon ng agam-agam kasi kung meron silang mga maintenance drugs para sa alta presyon o kaya sa sakit sa puso, ito na po yung pagkakataon. Kasi para sa akin, itong Yaman ng Kalusugan Program, it addresses yung perennial problem natin na
wala na ho tayong kababayang Pilipino na papanaw na hindi man lang po na tingnan ng isang doktor o kaya nakatuntong sa isang pampagamutan, pampribado man o pampubliko. So yan po ang nais natin. Bawat isa magkaroon ng paradigm shift. Tayo po regular na nagpapatingin para tuluyan ng early detection at para bawat isa sa atin ay malayo na sa sakit. Okay, alam niyo ang ganda ng pagsisikap ng PhilHealth, lalo na itong Universal Healthcare na ito, RVP. Pero may mga kaibigan tayo, may mga Pinoy po tayong mga kababayan na matigas ang ulo, okay? Kahit na sabihin, halimbawa ng kasambahay na, ay tatay or nanay, magpa-check up na kayo kasi nakikita namin yung pagbabago ng inyong kalusugan. Hindi nararamdaman ko parang ang lakas-lakas ko eh. So, ibig sabihin, may mga paradigm na hindi nagsishift. Yes, Diba? opo. Kasi yun nga lang po, Opo. sa totoo lang, kumaga real talk, minsan kasi sa huli na pagsisisi, pag tumirik na ang mata, magugulat tayo, stage 4 cancer na pala, o kaya kailangan ka ng i-dialysis. So pag ganun dumating na tayo sa pagkakataong ganun, doon natin marirealize, naku, ang dami ko na pala na-consume na sigarilyo, naku, lung cancer na pala ito. Pero dito, makikita ko natin, ito na yung kailangan natin sabay-sabay ng pagbabago na tayo dapat ay regular na natitingnan ng doktor. Kasi dito sa yakap, ang intensyon natin dito, ang magpapatingin, ay yung mga kababayan natin na walang nararamdaman. Opo. Kadalasan kasi nagpapatingin tayo pag masama na ang pakiramdam natin. Ang gusto natin dito is regular check-up, may nagmo-monitor, may nangangalaga, kung kaya't para tuluyang mawala at mailayo tayo sa sakit. Kasi minsan, maaring hindi nagmamanifest. Yes. Yung pala, stage 2 na tayo. Kung kaya naman palang agapan Minsan yan po ang minsan sad reality. Kung matigas man ang ulo natin, yun nga lang, you reap what you sow. Sa huli ang pagsisisi. Tama. Pero yan po, sama-sama tayo nagtutulungan. Kaya part of our public information campaign, dapat po bawat isa sa atin ay natitingnan. Magandang alam natin kaysa sa huli na ang lahat. Ayun. Okay, anong klase mga lab test po ang available sa mga yakap clinic? Kasi may mga yakap clinic na parang gamot lang ang binibigay nila at parang walang doctor na nag-i-examine doon. Well, hindi po pwedeng walang doktor kasi that would be a violation. Tandaan natin, meron na po tayong pinipirmang MCU, Mutual Care, MCA, Mutual Care Agreement forms na si Yakap Facility dapat ibigay yung mga gamot na kailangan. Tapos si doktor kailangan gawin yung mga kailangang kanyang sinumpaan doon. So yung member din naman dahil dito sa MCA na yun ay dapat regular na nagpapatingin, hindi siya yung one time lang tapos ghost niya na yung kanyang Yakap clinic. So dito po marami po tayong mga test na pwedeng ipagawa. At example nga niya, nabanggit kanina, lipid profile, ito po, CBC, lipid profile, fasting blood sugar, oral glucose tolerance test, HbA1c, creatinine, chest x-ray, sputum microscopy, ECG, urinalysis, pap smear, fecalysis, and fecal occult blood test. So yan po ay mga pwedeng ipagawa po sa kanya. Okay. Alright. Sabi ninyo kanina pwedeng i-refer ng doctor kung halimbawa tungkol sa cancer ang sakit. Yes, pwede po. Okay. So for example, yun nga, nabanggit ko kanina, yung for breast cancer, yung breast ultrasound saka mammogram. So pag na-refer siya, tapos yung ating member na babae ay pumunta sa facility, yung facility po na partner ng Yakap Clinic, yun naman po ay babayaran ni PhilHealth sa mammogram saka dun sa breast ultrasound. Ayun, okay. Yeah. So yung member natin, wala na dapat isipin. Okay. So, nabanggit ninyo kanina may 54 na karagdagang mga gamot. Pero sa isang Yakap Clinic ba, complete ba ang mga gamot na makukuha doon? Kasi may alam ako na wala sila ng mga gamot, hindi complete. Pero may binigay sila na parang transmittal na pag pumunta ka sa isang parang pharmacy, makukuha mo doon. Yes, actually sa ating PhilHealth gamot, meron tayong 54 medicines. Alright. Minsan siguro sa dami ng kinukuha, maaaring nauubusan. Pero yan po yung kasama dun sa ating binibigay na benepisyo. Pag mga maintenance drugs, pwede ka maresetahan ng 3 months. Okay. Pero ang release po ay every month. Okay. Tapos pag antibiotics naman po, one week po ang pwedeng ma-dispense na gamot.
I see. So pati pala antibiotics, no? Yes, Oo. meron po. May Ay. coverage po siya. Okay. Okay, so RVP, kung magta-transfer po ng Yakap Clinic, bakit dapat maghintay na matagal bago po i-accommodate sa lilipatang Yakap Clinic? Well, kasi ang bayad po natin capitation is 1 year. Ang okay. bayad po natin tranches. Alright. So, pag nagawa na yung first patient encounter in consultation, pwede na ma-release yung unang tranche sa 680 pesos. Then at the end of the year, so meron pang checklist po yan kung nabigyan ng gamot, kung ano pa yung mga ginawang test, etc. Kinocompute po yan. Then saka na-release yung second part, yung second tranche up to at the end of the year. Okay. So, syempre, annual po tayo eh. Kaya kung tayo po ay lilipat, on the fourth quarter na po, October, November, December, then saka po tayo maglilipat sa bago on the next year na po, starting January. So, it's every fourth quarter of the year. Pwede tayo mamili ng bagong Yakap Clinic. Kung hindi na ho tayo masaya doon sa ating Yakap Clinic o kaya mayroong nagbukas sa mas malapit, so it's patient's choice. We give premium po sa patient's choice. Ayun, okay. Taon-taon ba dapat magpa-register kahit hindi pa naubos yung worth ng assistance na kailangan sa kasalukuyang taon? Yes, taon-taon po kailangan natin mag-renew. May pipirmahan ho tayong MCA. So yan po yung protection. Kasi kung hindi po yung Yakap facility, hindi niya ginagawa yung mga pinangakong services niya, maaaring lumipat sa iba. Okay. So yan po yung mga isa sa pagbabagong polisiya. And kasi kung hindi ho natin gagawin yan, baka lalong hindi tama rin yung mga kababayan natin magpa-check up. Ang goal ho natin kasi dito, since this is a paradigm shift, gusto natin regular na nagpapatingin. And yung mga partner Yakap clinics namin is for them to do their part to market and also encourage our Yakap members na regular na magpatingin at magpa-check up para tuluyan ng mailayo sa sakit. Okay. Diba yan po yung tagline? Alright. Okay, so RVP, bago tayo magpaalam, ano ho ang latest na isinasagawa po ngayon diyan sa Region 8 na may kinalaman po sa kalusugan ng mga members ng PhilHealth? Well, dito po sa Region 10, ang ginagawa po natin ngayon ay tayo po ay kasalukuyan nagkakaroon ng mid-year policy review. Kausap po natin ang ating mga Yakap facilities at tayo po ay naimbitahan din dyan. Of course, it's a program na work in progress. May nakikita tayo mga lapses or rooms for improvement not only sa part ng PhilHealth but also sa ating mga Yakap partners. So yan po pinag-uusapan namin how to resolve it at para po sa maging smooth ang implementation. So pinaparating din natin kung ano yung mga reklamo tulad ng binabanggit nyo. Tayo po yung nagbibigay ng feedback para po as a team kasi syempre partners tayo. At the end of the day, kung makorek ng PhilHealth tapos makorek ng Yakap Clinic at gawin yung mga necessary adjustments, so para maging smooth ang implementation at sa huli ang makikinabang po dito yung mga members natin na pupunta sa Yakap Clinic to avail of the services. Okay. So yan po kasalukuyan ginagawa ng PhilHealth at also at the same time talagang mas pinopromote ko natin kasi nga gusto natin tuloy-tuloy ang kampanya at ang magandang balita dyan, nag-increase tayo ng benefits sa leptospirosis. Yan, tingnan po nila yung latest nating mga advisories. Siyempre, malapit na po ang tagulan, kaya kinakampanya na rin po natin yan. Okay. Alright. So, RVP, maraming salamat po at enjoy your stay here. Babalik na ba kayo ulit dun sa Cagayan? Okay, so... yes, opo. Babalik na po tayo sa Lunes. Okay. Nagkataon lang po tayo po ay nakauwi because may mga inasikaso tayo dito. And also, ang ating Team PhilHealth sa volleyball po ay lalaban sa finals. Congrats, ng mananalo uli kayo. Sana mag-champion po at pag tayo po nag-champion doon sa UNTV Cup, meron po tayo mag-donate na 1 million pesos sa ating chosen charity, which is the Philippine Alliance of Patient Organization. So bukas po yung championship. So kaya po tayo ay nandito pa. Babalik na po tayo kaagad sa Region 10 para po sa mga i-resume yung mga different activities po. Okay. Maraming po salamat at good luck. God bless mga kaibigan. Si RVP Delio Azuran, the second PhilHealth Region 10, Northern Mindanao. Okay, so maraming salamat kay Orly, kay Joy Timidan, Matet Segovia, at sa ating EP, si Tess Ramirez. Ako pang muli si Melly Tenorio. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Bye!